Okay, so let's solve this problem from yung 1000 solve problems in MST. And I got this problem from this book, 1001 solve problems in civil engineering, MST. So under plane geometry. Sige. So a square lot, let's name the lot as, let's name yung sides ng lot as, let's name that A. Okay, let's name that A. Pangalan lang natin, A. So, since square yan, gets naman na. Sabi 1 kilometers. Pero gawin na nating meters dito pa lang. No? Since ang mga tanong ay naka-meters. Okay, so convert na natin dito pa lang. 1,000 meters. Okay? Okay, square lot 1 kilometer on each side. So, all sides yan. Divided into 5 equal parts. Sabi, 5 equal parts. So, paano hinati? Ano yan sa susunod? Ay. So, the parts consist of 4 equal right triangles daw. So, paano ka makakabuo ng right triangle dyan? Ang gagawin natin is, ayan, familiarization na lang din talaga sa problem to, no? So, okay na ba yan? Gagawa tayo ng right triangle. 4 daw. So, and then 4 at the center. Ang tanong muna, ganito. Okay, ang tanong muna is, anong orientation ng square? Ganito ba? Ganyan ba? O, makabuo ka ba ng right triangle dyan? What if ganito? Di ba pwede? Nakikita mo, parang magkakaroon ng right triangle. So, ayun, tilted yung square. So, dapat, pag gumawa ka ng right triangle, makabuo ka ng square na 4 na right triangles, makabuo ng square sa gitna nila. So, ano ba yung properties ng square? Parallel ba yung sides? So, dapat, parallel din tong. Parallel yung sides. And then, ito naman dito. Enough na ba yan? Okay na yan, kahit D-scale. And ito, dapat, they intersect at right angles, di ba? Right angle. So, dapat ito ay 90 degrees, 90 degrees. And then, duplicate ko na lang to. Ilagay ko sa baba. Square ba yan? Mukhang hindi. Medyo usad pa natin to. Pero hindi na siya magiging square. Okay na nga yan. Ano lang naman eh. Hindi naman yan scale eh. Mukhang square naman, di ba? Okay. The square lot, 1 kilometer on each side. So, gawin na lang natin na A lang. Gawin na lang natin na naka-A. No? The square lot kilometer on each side is divided into 5 equal parts. So, ibig sabihin, pangalanan natin tong area 1. Area 1 lahat. Area 1. So, area 1 divided into 5 equal parts. So, equal yan lahat sila. This, that, this, lahat yan mga area 1. Iisa lang yan. So, pag pinag-add mo lahat, 5 times area 1, area total. And area total. In this case, ang area total ay A squared. No? A squared. Lagay ko lang yung values muna. Yung ano muna. Di ko muna sa-substitute ng values. A squared. So, ibig sabihin, ang area 1 ay, paano mo mahati? Ang area 1 ay 1/5 nun. Di ba? 1/5 ng area total. Area total. So, 1/5 kasi 5 yan. Maghahati. 1/5 ng area total. So, ang area total ay A squared. So, 1/5 ng A squared. Yan. Yan na ba yun? Ang tinatanong, what is the dimension of the smaller square pala? Ito. Okay, so let's name this B. Okay, B. Pangalanan natin yung B. B, 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 B. Since square naman yan, di ba? Square pa rin naman yan.
So, ayun. So, ang area naman nun, so ang area 1 pala is b squared. Square lang din yan ng, I mean, area lang din yan ng square. B squared. So, ano ba tinatanong? What is the dimension of the smaller square? So, B yung smaller square. E di, solve natin, B. Solve for B. Ang B ay just, apply square root on both sides. Di ba? So, that is just the square root of A squared over 5. Ganon. So, apply square root ng A squared over 5. Lagay na lang natin sa A as 1,000. 1,000. Oh, 447.2. Ayan. 447.214 ba yun? 447.214. And this one is in meters na yan. Mga length yan eh. Oh, ayan. It's the first one. Okay, ang sunod, 447.21. So if this process daw is continued, what will be the dimension of this next smaller square? Okay. So ulitin pala tong process na to. Uulitin to. So ganun ulit, naka-tilt lang yan. Okay ba, i-duplicate na lang? Gawa ulit ako. So i-straight line ko na. Para magkaiba sila. Dapat nasa loob tong A1. A1 ko sa iyo. Sige. So gawa ulit tayo. Duplicate. Duplicate. Natatakpan siya. Okay na yun. Then, ito naman. Dapat right triangle. Ayun. Intersect at right triangle. Right angle. Right angle. Right triangle. This and that. Hala, hindi na square. Okay. Adjust lang. Adjust lang. Natatakpan siya. Paano ko ito ma-adjust? Ito na lang. Gaganyan natin. Hindi na siya nag-square. Okay lang ba yan? Hindi pwede. Dapat mag-square. Inulit lang naman eh. For visual representation lang to. Mukha naman ano. Mukha bang square yan? O baka kasi hindi square talaga yung una ko. Kaya ganyan. Right triangle naman na to. Right triangle. Ito, right triangle. Right angle, right angle. Right angle, right angle. So, ayan, okay na yan. Mukha lang di square, no? Medyo rectangle. Pero muna lang, square yan. So, pangalanan natin yung C. C, C, C. Ang area 1 ay alam natin, ay wait lang, area 1. Yun yung ano eh, yun yung buo eh. Yung buo na yun, yung area 1. So yan ay mga tinin, gawin na natin yung area 2. No, area 2. So area 1 yung buong yan ha. Na hopefully na gets yan. Ito area 1 tong buong to. Okay, huwag kalimutan. Natakpan na kasi eh. Area 1 to. Ayusin ko lang. Yan, area 1. Sasarado ko lang. Ayan. Lo, lumiit. Okay. So, ito ay, pangalan na natin tong area 2. Area 2, area 2. Hindi ko na dinuplicate. Area 2, ayan, patapos na. Area 2. So, basically, ang area 2 naman ay 1/5 naman yan ni area 1. No, 1/5 ng area 1. So, equal lang ulit yan. O, ano ba yung area 2? Ang area 2 naman ay c squared naman yan. Diba? So, sulat ko muna, 1/5. Ang area 1 ay 1/5 ng b squared. 1/5 ng b squared. So, si area 2 ay simply c squared. Okay, ano ba tinatanong?
what is the dimension of the next smaller square? So ito, yan na yung C. Pinapasolve si C. Okay, so same lang din. C is equal to square root ng 1/5 ng B squared. Di ko pala na-store yun sa B. Lagay ko na yun sa B. Square root ng B squared over 5. 200. 200 na pala yun. 200 meters. Ayan na. And then tanong, what is the ratio of the area of the smallest square, itong C, to the original square? So, ayan. Kaya, ginawa ko munang A siya. So, ano lang, C squared over A squared lang yan. Di ba? Kasi parehas naman sila square. C squared over A squared. Ano si C? Si C squared ay simply A over 8 o A2. Tapos si A squared ay si A total. Ano relationship nila? A total. Ano ba yung A total? Pwede ko ba yung ganun na lang? Tama di ba? Si C squared ay si A2. Ayun nga. Babalik lang ako sa A total kasi A squared area total. So A2 na lang isa-simplify ko. Paano ko ba mapaparating yan sa A total? 1/5 siya ng A1. 1/5 siya ng A1 and ang A1 ay 1/5 ng area total. So ayun. 1/5. Sige, sulat ka na lang. 1/5 ng A1. Okay? 1/5 ng A1. Ang A2 ay 1/5 ng A1 over A total. So, din pa rin na-simplify. At sa A1, ayan, 1/5 na siya ng area total. So, ibig sabihin, 1/5 ng 1/5 na area total. Tama ba? So, over area total. So, ayun, cancel na si area total. Cancel na si area total. So, ano yan? 1 over 25? Tama ba? 1 over 25. 5 times 5, 25. Or, ilan yan? 1 over 25? Hindi ko mo-mental. Oo nga no, 100 divided by 25 lang naman. 0.04. 100 divided by 25, di ba, is 4. Pero since wala namang 00 dyan, so babawain mo yon. So from 4, 1, 2. 0.04. Ayan. Or, fraction, ayun na nga, 1 over 25. 1 over 25. Pero kung ang tanong ay, what is the ratio of the smallest square to the smaller square, di ba? Smallest to smaller. Pwede rin yun. Baka ganun. Smallest to smaller. C squared over B squared naman yun. C squared over B squared. Ang C natin ay area 2. And ang B natin ay, B squared natin ay area 1. At ang area 1, tama ba? Ang C squared natin ay area 2. Tapos ang B squared natin ay area 1. Larakta ko na. Area 1 ay 1/5 ng area total. 1/5 ng area total. At ang area total ay ilan? Ay, wait lang. Pagpalit ko. As is pala yan. So, area 2 over area total. Ang papalitan nga pa natin ay si area 2. As is lang yung, ay, hindi. Ang B squared ay, ba yan? Area 1. So, area 2 ang ko-convert natin to area 1. Okay, so that is 1/5 lang ng area 1. Na yun. So, over area 1. Ayun lang, 1/5 lang pala siya. Nasa choices din ba yan? 1/5. Or in decimal, ito ba yung 0.02? 1/5. 1/5 ba? O nga no, bakit 0.02? Bonak naman. 0. Nasa choices ba yun? Ano meron din. 0.2. Hindi naman yung tinatanong eh. So, in C squared over A squared, ito ay C squared over A squared. Ito naman ay C squared over B squared lang. Pag kinontinue mo pa, nakikita na ba yung pattern?
Ay, ibig sabihin, ano pala to? May pagka-algebra to. Geometric. Di ba? Geometric progression. Kasi, ito, 1/25. 1/25. Oh, 1/5. So, ang common ratio ay ilan? 1/5. Tama? 1/5 times 1/5. 1/5 times 1/5, 125. So, kapag gumawa ka ulit ng isa pa, magiging ano na yun? Ang ratio na yun ay multiply mo 1/5. 1/125 na yun. Ganun. And another 1/5. Ay, di pa pala. Di pa pala nakakaltek. 1/, another 1/5. Another 1/5. Another 1/5. Another 1/5. Another 1/5. Di ba? So, ayan. So, ibig sabihin, di pala talaga ito magsasara. Kasi lagi may butas na may butas na may butas. O, yun pala, infinite, ano pala to? Application pala to ng infinite geometric series or sequence. Sequence or series. Di naman pinagsam eh. Yung ratio lang naman eh. So, sequence. So, pag sum na ng sequence, yun na yung tinatawag natin series. So, tama? For 47.14, then 200, and then 0.04. Pero kapag ratio ng smallest to the smaller, tapos pwede rin yun, smallest to smaller, ayan, 1/5 lang yan sila. Lagi yun, 1/5. Kumbaga, yun nga, common ratio nila, yung 1/5. So, yun pala yun. Ayun. And that's it for this problem. Hope you learned something. Thank you.